Mga kababayan, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang bagyo po na minomonitor natin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bumibilis po ang pagkilos papasok po sa ating bansa. Gayon din ang low pressure area na nasa loob ng ating bansa, diyan po sa may silangan po ng Mindanao na nasa unlikely na category. Aalamin natin ngayon yung mga lugar po na maaapektuhan at kung kailan papasok ang bagyo sa loob po ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-share po ang ating update. Malaking bagay po yun para sa amin. So ito po ang bagyo po na nasa labas ng ating bansa at ang low pressure area nagkakaroon na po ng direktang epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kung makikita ho ninyo sa atin pong panibagong forecast track, no, sa ating weather system forecast condition, ang tinatawag po natin na low pressure area muna, ito muna yung unahin natin. Ito po ay unlikely na category ha. Ang LPA po ay meron pong data o huli pong namataan. Ito po yung may lokasyon po. Nandito po siya sa may coastal water po ng Picong, Lanao del Sur. At bukod po sa LPA na yan, sumasabay din ang ihip ng easterlies dyan sa low pressure area sa may bandang silangan po ng Mindanao. Samantalang ang bagyo naman po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huli po itong namataan na meron pong lokasyon na 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Meron po itong maximum sustained wind na umaabot pa rin po sa 65 kilometers per hour. Malapit pa rin ho ito sa may sentro at may bugso na maintain sa 80 kilometers per hour. May pagkilos naman pa west-northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So mamaya titignan natin yung ating live na mapa, pero bago ho yun, sa atin pong forecast weather condition, ito yung mga lugar na apektado po ng low pressure area na unlikely ang category. Sa area po ng Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama po ang Palawan, ang Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte, kasama po ang Sultan Kudarat. Ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon ay mataas po ang tsansa ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa low pressure area na unlikely ang category. Lininaw ko po noong nakaraan na kapag unlikely ang isang low pressure area, pwede itong malusaw kapag nagkaroon ng landfall areas o senaryo sa ating kalupaan at pwede po yan mangyari anumang oras. Pero ang ating pinapangambahan ngayon, yung papasok po na bagyo dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman alamin natin, no, yung tinatawag po natin na forecast track and system po ng bagyo na nasa labas ng ating bansa. Pero bago ho yun, tara tignan natin yung ating pinaka-live na mapa. At dito ho makikita nyo yung tinatawag na area of probability, yung nagiging direction po ng bagyo para din hindi masyadong kabahan yung ating mga kababayan sa paparating nga po ng mga bagyo. Explain ko mabuti yung magiging epekto. So kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, ito po, no, talagang nakalitaw na yung kanyang tinatawag na area of probability, yung nagiging direction po ng bagyo. Ito po ay magme-maintain pa rin sa level 2 na category po ng bagyo. When we say level 2 na category ng bagyo, tropical storm po yan. Kaya naman yung mga nagsasabi na ito ay aabot o papalo sa super typhoon category, hindi po yun totoo, no? At huwag kayo basta-basta maniniwala. Ito po, alamin natin yung magiging lokasyon nito sa pagkilos niya sa mga susunod na araw or mga oras at kung kailan po ito papasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tanong sa atin, kailan ba papasok sa loob ng PAR? Ito po, no, sa ating pong tinatawag na forecast and intensity nito nga pong bagyong nasa labas ng ating bansa o tinatawag ding tropical storm hagupit. Papasok po ito sa loob ng ating area o Philippine Area of Responsibility pagdating po ng linggo ng alas 8 ng umaga, May 10 po yan. Yan yung direktang pagpasok niya. So pagpasok niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, agad pong mararamdaman yung trap or extension ng hangin dyan po sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Dahil kung makikita nyo, lalapit pa ng lalapit yan. Pagdating po ng Monday naman, ng alas 8 ng umaga, mas lalapit pa ito. Dito nga po sa bandang Eastern Visayas. Pero nakikita sa ating forecast track na ito ay hihina sa pagiging tropical depression. Pero ito ho, no, pag sinabi natin na tropical depression, yun po ay magdudulot pa rin ng mga pag-uulan. At merong hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Kaya kahit ito ay nakikitang hihina
kapag pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, still itinuturing pa rin po itong banta sa ating bansa. Ngayon po alaman naman natin yung mga magiging distansya pagpasok po nito sa ating bansa. Kapag nakapasok na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility, sa May 10, linggo po ito ng alas 8 ng umaga, ang magiging lokasyon po ng bagyo ay 860 kilometers east of Eastern Visayas. Tama ho, no? Eastern Visayas talaga yung magiging area o yung mga lugar na maaapektuhan. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng Lunes, ang magiging lokasyon naman po niya ay 555 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Pagdating naman po ng gabi po ng Lunes, ito po ay merong lokasyon na 500 kilometers east of Juban, Sorsogon. At kung makikita ho ninyo, hindi naman ito banta o yung tinatawag natin na super typhoon threat. Dahil ito po yung kanyang area of probability, yung pagkilos, itong hangin na nasa gitna niya, yan yung pinakamata o pinakasentro. Yung nakapalibot naman sa paligid, yan po yung tinatawag natin na spiral clouds ng hangin o ng bagyo. Bagamat masyado din malawak ang radius o yung distansya ng bagyo na ito, kaya po kahit wala itong landfall scenario o direktang paglandfall po sa ating Philippine landmass, makakaapekto yung hangin nito sa parte po ng Eastern Visayas, ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Ngayon naman ay aalamin natin yung mga lugar po na maapektuhan nito para ngayon pa lamang po hanggat hindi pa nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay mapaghandaan na po ng mga kababayan natin yung posibleng magiging epekto nito. Hindi naman po ito magdudulot ng sobrang mga malalakas na hangin ha, dahil ito ay level 2 na category lamang po. Ang una pong madadaanan o maapektuhan nito, ito nga pong Eastern Mindanao, no, bahagya ng trap or extension ng hangin. Kaya maging alerto at maging handa ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang Dinagat Island kasama rin po. Maging handa at maging alerto din po ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental. At kung makikita ho ninyo, tataas at dito sa Eastern Visayas, maapektuhan din po ng trap o extension po ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa. Ay itong tinatawag natin na Tropical Storm Hagupit. Maging alerto at maging handa ang Eastern Visayas, kasama po dyan ang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Yang mga lugar ho na yan ay pinag-iingat. Ito naman itataas at makakaapekto sa parte din ng North Luzon. Kaya ang parte o bahagi ng North Luzon, maging alerto at maging handa din po. Kasama dyan ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, ang Pangasinan, at Cagayan, kasama ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes. Bandang pataas naman tayo, kasama din ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at Apayao. Lahat ng mga lugar na binanggit ko ay maging handa at maging ready. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat dyan is babagyuhin. Ito nga pong papasok o paparating na bagyo. Tandaan ho ninyo, ang bagyong ito, ang international name ay Hagupit, no? Pag nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa linggo, tatawagin po yung Bagyong Kaloy. Yung Bagyong Kaloy, pangatlong bagyo pa lamang po ngayon 2026 at unang bagyo naman sa buwan ng Mayo. Sa buwan ng Mayo, sa pagkatala ko ng pag-asa, nasa 1 hanggang 2 bagyo lang ang pinaka maraming papasok. So mga kababayan ko, yan po muna ang ating latest na update sa lagay ng